Hindi mo ito maitatago. Ang pananampalataya ay dapat isabuhay. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Saturday, April 11, 2026, in the octave of Easter or unang linggo ng muling pagkabuhay. Ang ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan ngayong araw ay may malinaw na mensahe. Kapag tunay mong nakilala si Kristo, hindi mo ito kayang itago. Sa unang pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol, chapter 4, verses 13 to 21, sina Pedro at Juan ay hinarap ng mga pinuno. Hindi sila mataas ang pinag-aralan. Hindi sila makapangyarihan. Mga ordinaryong tao. Pero napansin ng lahat, may tapang sila. Bakit? Dahil nakasama nila si Jesus. At dahil nakasama nila si Jesus, hindi nila kayang manahimik. Sinasabihan sila, tumigil kayo sa pagsasalita tungkol kay Jesus. Pero sumagot sila, hindi namin kayang manahimik sa aming nakita at narinig. Ito ang mahalaga. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lang pinaniniwalaan. Ito ay isinasabuhay. Sa ating ebanghelyo, mula sa ebanghelyo ni San Marcos, chapter 16, verses 9 to 15, sinabi ni Jesus, humayo kayo sa buong mundo at ipahayag ang mabuting balita. Hindi niya sinabi, manatili lang, itago lang, kundi humayo, magbahagi, maging saksi. Para sa ating mga sundalo at sa mga nasa serbisyo, ang pananampalataya ay hindi lang para sa simbahan. Ito ay para sa duty, misyon, desisyon, araw-araw na buhay. Sa trabaho ninyo, may mga pagkakataon na may pressure, may tukso, may mahirap na desisyon, at doon nasusubok. Isinasabuhay mo ba ang iyong pananampalataya? Hindi lahat ay magsasalita sa harap ng marami, pero lahat ay tinatawag maging saksi sa buhay. Sa inyo, ibig sabihin nito, manindigan sa tama kahit mahirap, maging tapat kahit walang nakakakita, gumawa ng mabuti kahit walang kapalit. Maaari nating tanungin ang ating sarili, nakatago ba ang pananampalataya ko? O nakikita ba ito sa aking buhay? Dahil kung si Kristo ay tunay na nabuhay, hindi mo siya maitatago. Makikita siya sa kilos mo, desisyon mo, paraan ng iyong paglilingkod. Mga kapatid, sinabi ni na Pedro at Juan, hindi kami maaaring manahimik. Bakit? Dahil alam nilang buhay si Kristo. Kaya sa buhay mo ngayon, sa trabaho mo, sa pamilya mo, sa misyon mo, huwag mong itago ang iyong pananampalataya. Isabuhay mo ito. Dahil kung si Kristo ay nabuhay, ang buhay mo mismo ang magiging patutuo. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, bigyan mo ang aming mga sundalo at lahat na nasa serbisyo ng tapang na isabuhay ang kanilang pananampalataya. Kapag sila'y natatakot, palakasin mo sila. Kapag sila'y nagdadalawang isip, gabayan mo sila. Tulungan mo silang maging saksi ng iyong katotohanan. Hindi lang sa salita, kundi sa kanilang buhay. Sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ingatan mo kami. Amen.